May bago na namang karamdamang natuklasan kay Chris Aquino. Ito ang ibinunyag ng TV host, actress sa pag-uusap nila ng kanyang matalik na kaibigan at entertainment editor na si Dindo Balares. Sa Instagram nitong nakaraang Mother's Day, May 12, 2024, ipinaabot ni Chris sa pamamagitan ni Dindo ang pasasalamat sa lahat ng mga nagdarasal para sa kanyang kalusugan. Ayan mga kaibigan, yung gumawa tayo ng prayer for Chris na sinishare natin palagi dito sa ating Facebook page, no? Sa iba't ibang social media account. Siguro nababasa niya rin yan, ano? Nagpapasalamat po ito, no? Si Chris. At sabi po ni Chris, ayon sa kanyang post ay, can you please thank everyone praying for me? Yan po yung sinabi ni Chris. Sa post din ni Chris noong Mother's Day, na pag nagpasalamat siya sa kaibigang sina Ann Binay at Senator Nancy Binay dahil sa pagtanggap nito sa anak na si Josh Aquino bilang bahagi ng kanilang pamilya. Dito rin nabanggit ni Chris na nagpakonsulta siya sa isang cardiologist, isang espesyalista sa puso. Ani Chris, to my most trusted friend, Ann Binay, who celebrated her birthday, Mother's Day together with her ate, Senator Nancy Binay. Thank you for being so welcoming to Kuya Josh and making him an adopted member of your clan. Ayan, ano, so yung post ni Chris kasi ay naglalaman po ng mga ganitong kataga, ano. Hello to Lolo VP, no, that's VP former Vice President Jejomar Binay, and to Lola Doc. It's been a test of courage type of weekend. I had a consultation with a fourth doctor in UCLA. This time, a cardiologist. It's the start of Mother's Day here, and moms have never been cowards. In this instance, please help me pray for good health for all moms and a very brave heart. For yours truly, details when I'm ready and when my complete test results are in. And the best friend anyone could wish for. Thank you for the unwavering love for Kuya Bim and me and for keeping all my secrets close to your chest. Ayan, ano? So, si Ana nakakaalam pala ng sikreto, ha? Bukod sa problema sa kanyang puso, mataas din daw ang kanyang cholesterol level, dagdag na kwento ni Chris. There's a problem with my heart, Kuya Dindo. Genetics. Very high cholesterol and triglycerides, no? Triglycerides that at this point can't be treated because I'm underweight, 91 pounds. Biro raw ni Dindo, palit tayo ng heart. Sabi pa ni Chris, my BP blood pressure is misbehaving. I am normally 145 over 122 with heart rate of 110 to 130. It's the diastolic and heart rate na scary. Kuya Dindo, let's focus on this. My autoimmune is finally responding to the methotrexate, my chemotherapy, finally, and the good air quality in Newport Coast. Mga kaibigan, so ang good news dito, yung kanyang autoimmune disease ay medyo gumagana, no? Medyo gumagaling yung ibang sakit niya dun sa tinatawag na autoimmune disease. Medyo umepekto yung kanyang chemotherapy, di ba? Pinagdarasal natin siya, my friends, kaya gumawa tayo ng prayer for her na sinishare ko palagi sa Facebook page din natin, di ba? So, yun. Ang ano na lang ngayon niya, yung heart problems niya ngayon. So, hopefully, maawa sa kanya ang Diyos at patunayan ng Diyos yung, di ba kasi ang Diyos kasi nagmimilagro yan lalo na sa mga taong gusto mapatutuhanan nito. So, yung milagro niya, di ba? Although, we cannot blame God kung hindi niya napayagan si Chris, di ba? Pero, you know what? Kung papaligtasin ng Diyos dito si Chris, it's really a huge miracle talaga. Di ba? Oh, may mga taong ganoon na binubuhay hindi lang ng siyensya kundi ng pananalig, di ba? At panalangin. There's really nothing impossible with prayers, di ba? So, sabi po ni Chris, can you please thank everyone praying for me? Magaling talaga the combination of medicine I'm being given. It's just that after the
methotrexate and Dupixent. I am super bagsak for 4 days. UCLA, University of California, Los Angeles is very impressive. We don't have Dupixent at home. Sa bagong update ni Dindo kahapon, May 15, 2024, na pag-usapan nila ni Chris ang tungkol sa lifespan history ng mga kapamilya ng TV host. Isa rito ang tungkol sa maagang pagpanaw ng kanyang lolo, sakit ng amang si dating senador na si Benigno Aquino Jr. at ang kapatid na si former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Noong January 2024, sinabi ni Chris na masyado nang naging komplikado ang usapin tungkol sa kanyang kalusugan. Sa panayam naman kay Chris sa Fast Talk with Boy Abunda noong February 14, 2024, mismong kaarawan niya, sinabi nitong patuloy siyang lalaban kahit na may kaunting tsansa lamang ng kaligtasan na nakikita ang kanyang mga doktor. So, mga kaibigan, alam po ninyo, ito po ay kwento po ng pag-asa, no? Mga kaibigan. Kwento po ito ng pag-asa na ika nga, hindi po sumusuko ang isang ina alang po sa kinabukasan ng kanyang mga anak kasi gustong-gusto niya pang magabayan ng kanyang mga anak, mga kaibigan, upang syempre naman no, masarap din bata pa kasi siya, hindi pa niya nare-reach yung peak ng kanyang age, no. So nakikita natin na itong si Chris Aquino, mga kaibigan, ay lumalaban po, no, para po ma-fulfill niya pa to the fullest yung kanyang obligasyon sa kanyang mga anak. Ang pagiging ina kasi hindi lang naman yun sa pagsisilbi, mga kaibigan, sa kanyang mga anak. Hindi lang yun sa para ipagluto ka, hindi. Para yun sa pagiging nanay na maiparamdam mo sa bata na meron kang nanay. Napakasarap kasi, mga kaibigan, ng pakiramdam na, alam mo yun, may mga nanay na hindi mayaman na sinusuportahan ng anak. Di ba? Pero bakit tayo natutuwa? Di ba? Tayong mga anak, naalala natin yung nanay natin nung sila'y naghihirap pa nung tayo maliit, na inuuna nila tayo palagi. Di ba? Yung mga nanay natin, laging bibilan tayo ng gusto natin kahit minsan tinitipid lang din nila yung budget nila. So, tayo mga Pilipino, lumaki tayo sa ganong klaseng ideolohiya o paniniwala na kailangan nating mag-give back sa ating mga parents, di ba? Pero itong si Chris, hindi naman ito after sa material na bagay. Kasi ang iniisip niya talaga dito, mga kaibigan, hindi pa naman niya nare-reach yung edad para mapag-usapan ng kanyang pag-alis sa paglisan sa mundong ito. So, ano ito usapin ito ng matinding pananalig, mga kaibigan, at pag-asa. Kasi mga kaibigan, itong Ale, hindi po siya nawawalan ng pag-asa, mga kaibigan Hindi siya nawawalan ng pag-asa na habang siya'y humihingat na bubuhay, hanggat siya'y buhay, hindi siya susuko. Di ba? At kumbaga, ano siya hindi lang siya bastang sa science lang or sa pera lang niya umaasa. Humihingi po siya ng panalangin. Therefore, mga kaibigan, naniniwala din siya na kung kakaawaan siya ng Diyos, talagang mahirap magamot ito ng siyensya yung sakit niya So, umaasa din talaga siya na kapangyarihan ng Diyos ang manghimasok, di ba? Kasi hindi natin alam kung anong kasaysayan ng pamilya ni, di ba? Ng pamilya nung kanyang hereditary patungkol nga po sa mga diseases, di ba? Hindi natin alam, pero kung titingnan po ninyo, ang Chris ayaw sumuko, no? Kahit na sa tingin ko dito, siyempre alam nyo, hindi naman biro magpagamot din sa Amerika. Pero one of the greatest success stories kung si Chris ay gumaling, mga kaibigan, and I do really believe na hindi lang yan dahil lang sa science, but of course, doon sa kanyang faith or pananalig na walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang kapangyarihan ng lumikha sa atin. So, with that, mga kaibigan, naniniwala siya na yung panalangin ng mga taong nabubuhay ay kailangan niya para manaig ang boses, no, ng manaig ang boses na naririnig ng Diyos.
Kasi pag marami pong nananalangin, mga kaibigan, ang Diyos kasi ano yan para din sa tingin ko lang kung nakikinig siya sa bawat isa sa atin, kapag marami tayong nananalangin ng sabay-sabay bilang buhay na tao, it only justifies yung kanyang infinity. 'Di ba? Yung kanyang pagiging almighty. Kasi tao yung naniniwala hindi niya tayo pinipilit Hindi niya pinipilit si Chris na lumapit si Chris sa kanya. 'Di ba? Therefore, mga kaibigan, usaping faith ito na hindi lang naman dahil umihiling tayo kay Chris. But of course, ito ang nagbibigay ng daan, mga kaibigan, para tumawag tayo sa Diyos. Malay mo, hindi ka nagdadasalan, yet naniwala ka na makapag-ambag ka ng panalangin kay Chris, dumadagdag yan sa dagundong ng panawagan o paghingi ng awa sa Diyos. Di ba? Pag marami yan na dasal, naririnig ng Diyos yan sabay-sabay. Di ba? So parang nagiging daan ito na 'di ba? Magbalik loob kayo sa akin, 'di ba? Hindi niya tayo tinatakot, hindi niya tayo pinipilit na sambahin siya, pero dahil wala nang hopeless na si Chris, kahit anong dami ng pera niya, umaasa na rin siya ngayon sa Diyos. 'Di ba? Pinapakita dito ng ganitong instance, mga kaibigan, na kahit gaano karami pera mo, kahit gaano ka kasikat, gaano ka kayaman, at the end of the day, maninikluhod ka sa akin. Diba? Pagpapakita na ikaw ay naniniwala sa aking kapangyarihan. Diba? Yun yung gustong sabihin ng Diyos sa atin kung iintindihin ko lang. Diba? Kasi tingnan nyo, maraming pera, masikat na sikat, mayaman, diba? Pero ano nangyayari? Diba? Tayo pa kayang mga maliliit. Bakit tayo, diba? Paborito nga tayong tulungan ng Diyos, tayong mga mahihirap. Bakit tayong mga nasa baba, hindi tayo nakakaalala madalas sa Diyos. Madalas lang natin siya naaalala kapag nahihirapan na tayo, kapag nasa ospital na, kapag 50-50 na. Diba? That only means na kapag nag-connect ka sa Diyos because of Chris Aquino, therefore, baka naman pwedeng i-connect mo rin ang sarili mo. Maiisip mo yan pinagdadasal ko si Chris. Diba? Hindi masama na magbigay ka ng panalangin para sa kapwa. Kasi hindi ka madamot, diba? So, ngayon, marirealize mo yan. Nagdasal ako para kay Chris. Then, baka pwedeng magdasal ako para sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko na sila yumaman, sila umasenso, diba? At hindi mahirapan sa buhay. Diba? Kasi gano'n yun Pag naririnig ng Diyos na bukal sa puso mo na hindi ka makasarili, na hindi lang puro sarili mo iniisip mo, at nagdadasal ka para sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, o sa ibang tao, therefore, diba? Binibigyan mo ng puwang ang sarili mo sa puso at isip ng Diyos. Kasi naniniwala ako na may puso at isip din siya kasi ginawa nga niya tayo ayon sa kanyang wangis. Diba? Panibuguin din siya Therefore, mga kaibigan, kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo, diba? Na naiengganyo ang Diyos na makinig sa'yo. Diba? Parang it's just a simple logic Kasi ang Diyos, may feelings din siya. Kasi kung wala siyang feelings, hindi niya sasabihin na ako ang Diyos na mapanibuguin. Di ba? May feelings siya, may damdamin siya. Therefore, naririnig ka niya, naririnig niya tayong lahat. So, when you offer a prayer for other people that you do not know, na hindi mo kaano-ano, di ba? When you offer the prayer ng ikabubuti ng pinsan mo, ng kamag-anak mo, nang hindi lang puro sarili mong hinihingian mo ng panalangin, what more, di ba, na naggugustuhan ka ng Diyos? Kasi yun yung essence ng pagiging Diyos niya God is love. And He taught us by through His Son Jesus Christ. Sinabi niya na love one another. Di ba? So, yun yung sinasabi ng Diyos. Di ba? So, anyway, hindi ko naman to sinasabi sa inyo para maging perfecto tayo, magpaka-perfecto, magpakasanto. It's just, Chris might be an instrument for all of us na we have to remember where we came from, 'di ba? Sino tayo sa mundong ito, 'di ba? Maiisip mo si Chris nga may pera na, sobrang yaman, sobrang sikat Tinamaan ng ganyang pagsubok. What more ikaw, 'di ba? Minsan nawawalan ka na agad ng pag-asa. Maraming nawawalan ng pag-asa sa mundong ibabaw, and yet baka daan ito para masabi mo na may sample mo diyan sa kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, alam mo, si Chris nga kahit anong dami ng pera niya, 'di ba?
nangihingi pa rin siya ng panalangin. Kahit anong dami ng pera at sikat siya, nasa Amerika na siya, nagko-consume na ng best treatment sa buong mundo, still asking for the mercy and the miracle and guidance and love of God, di ba? So yun eh. Nagiging daan ito para lumapit ka, di ba? So ngayon, anong hinihingi natin dito? Bilang tao, simbolismo ito ng ating paghanga sa katatagan ni Christ, sa kanyang pananalig sa Diyos. Kasi hindi siya nakakalimot, wala na siyang mapuntahan, Diyos na lang ang pag-asa niya. Di ba? So, hanggat humihinga siya, hindi siya nawawala ng pag-asa na gusto niya lumapit sa Diyos para patunayan na merong himala at may awa ang Diyos. Di ba? Para ma-extend ang kanyang buhay. Kasi minsan ka lang mabubuhay eh. Di ba? You'll only live once, ika nga. So, yan, yung hope, nandyan po, yung resiliency ng ng kanyang dinadanas, pinapakita niya dito yung kanyang, di ba? Yung kanyang pagsisikap na siya ay mabuhay pa at maging inspirasyon, hindi lang sa kanyang mga anak, kundi maging sa ibang tao na hindi porket, di ba? Hindi porket hindi kanya katulad, kahit tayong ordinaryong tao lang, may karapatan din palang pakinggan at manalangin sa ating dakilang tagapaglikha. Di ba? So anyway, sa lahat po ng nais manalangin para kay Chris, ipagdasal nyo lang po. Simple yung pagbulong mo ng simple whisper of a prayer for other people will also, di ba? Hindi naman sinabi ng Diyos na habaan mo panalangin mo eh. A simple whisper of prayer for other people, it's not only the ticket for their acceptance or for their healing, but a ticket to have a way na mapunta ka sa landas patungo sa kadakilaan ng lumikha sa atin. So, yun po yung mensahe nitong ating tampok na talakayin sa paksang nito. And gusto nyo pong mag-offer ng prayer kay Chris, just comment down below. Thank you for liking this video and sharing this to all of your friends social media. And of course, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe kung nais nyo pang maging updated palagi sa mga ganitong uri ng talakayan.